Sabi ni Franz Castro, siya daw ay biktima ng injustice dahil na-dismiss ang kanyang demanda. Hello, ang problema sa inyong mga pulahan. O red baiting na naman. Anong tawag sa inyo? Baka naman ano na sila ngayon, dilawan na sila, pinklawan na sila, no? Dahil palagi silang kaalyado kung sinong pwede lang kaalyado. No? Kung ano man ang kulay ninyo. O sige, kayong mga teroristang CPP, NPA. Ang problema sa inyo, hanggang propaganda lang kayo. Alam nyo ba ako sa KM, kaya ako tinanggal dyan, sinipa. Buti na lang sinipa nila ako. Kung otherwise, siguro nagpapatay na rin ako ngayon ng kapwa Pilipino. No? Hindi naman nangyari yun. Kaya nila ako sinipa, kasi nga sabi ko, bakit ba palagi na lang kayong ibagsak, ibagsak. Puro slogan ni Ring. Tatanungin mo, ano bang issue? Ibagsak, ibagsak. Ganyan-ganyan si Franz Castro. Oh, binantaan ako sa buhay. Bakit ka binantaan? Paano prueba mo? Basta binantaan ako sa buhay. Ano sasabihin niya? Threatening someone is not a joke. Actually, ginamit niya yun sa rape is not a joke. Okay? Hindi po ganun yun sa grave threats, no? Pero attorney... kinakailangan pakita mo na ikaw talaga ay binantaan na hindi naman nangyari. So, hindi po yan injustice. Kaya nga po meron tayong preliminary investigation para maiwasan yung gastos at pagod ng mga piskal na litisin ang mga kasong wala namang saysay dahil madidismiss din sa korte. At para din po sa mga nasasakdal na hindi na rin sila magastusan at mapagod na magdepensa sa isang kasong wala namang saysay. Inamin mo, kulang ang iyong complaint, kaya ikay nagsupplemental, kaya wag kang umiyak-iyak ngayon na ikaw ay victim ng injustice. Tama, binasuran na po ang kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay FPRRD. Mali yung basa ko, hindi basura. In the first place, alam niyo, pag-usapan natin niya mga partners. Unang-una, si Franz Castro mismo, alam niya kulang yung kanyang demanda, kaya nag-file siya ng supplemental. Kaya dinagdagan, alam niya, ay mali. Pwede ba yung attorney? Ginawa niya yun Pero kapag ikay nag-supplemental, parang ang sama ng dating. Inaamin mo na kulang yung mga aligasyon mo. Tapos ngayon, iiyak siya, biktima ako lang, hindi katarungan. Hello? Bakit ba ho na-dismiss yan? Linawin po natin yan. Ayan. Ang kaso ay grave threats. Ang dapat patunayan, nagbanta laban sa buhay ng isang tao ang nagsalita. Okay? Ngayon, para mapatunayan na nagbanta nga sa buhay ng isang tao ang isang nagsalita, kinakailangan yung salita niya nakadirekta doon sa pinagbabantaan. Ginawa ba ni PIRD yun? Ang ginawa niya, kinuwento niya kay Pastor Quiboloy kung ano yung usapan nila ni BP Sara kung paano gastusin ang intelligence fund na dapat ginagastos yan laban sa mga teroristang CPP, NPA. Paano mo sasabihin binantaan si Franz Castro? Kwento lang yon kung ano yung naging usapan nila ni BP Sara pagdating doon sa paggastos ng intelligence fund na inamin naman talaga ni Presidente. Tama naman yung paggastos niya. Nagagamitin talaga ang intelligence fund para supilin. Kung kinakailangan, patayin ang mga kalaban ng gobyerno kasi meron naman talaga tayong labanan na nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Kaya nga intelligence fund yan diba? Para laban sa mga terorista sa ating lipunan, mga salop ng ating lipunan. Paano mo sasabihin binantaan siya? Kabahagi lang yan ng kwento, extra lang siya dun sa kwento. Gusto niya kasi siya yung bida dun sa kwento. Hindi po pwede, extra ka lang, Franz. Okay? Pangalawa, ang sabi pa ng piskalya, kung talagang nagbanta siya, bakit puro joke ang sinasabi ni Presidente dun sa programa? Siyempre, pag nagbabanta, talagang pil na pil mo. Patayin, papatayin kita, sasaktan kita, ganyan-ganyan. Hindi Bukod sa mga kwentuhan ni FPRRD, nandun pa yung mga jokes niya. Kaya ang sabi ng piskalya, alam mo, pag ikaw ay magdademanda for grave threats, kailangan patunayan mo yung actus reus, kung ano yung ginawa, kaya nga actus, o kung ano yung sinabi, at saka yung mens rea, ano yung mens? Mens utak. Ano yung mental intent? Dapat meron kang intensyon. Ngayon, nasa ng intensyon na ang pagbabanta naman ay hindi directed kay Franz Castro. Directed lang yan sa kwentuhan kung anong pinag-usapan at puro joke pa. Ngayon, sabi ni Franz Castro, siya daw ay biktima ng injustice dahil na-dismiss ang kanyang demanda. Hello, ang problema sa inyong mga pulahan. O red baiting na naman. Anong tawag sa inyo? Baka naman ano na sila ngayon, dilawan na sila, pinklawan na sila, no? Dahil palagi silang kaalyado kung sinong pwede lang kaalyado. No? Kung ano man ang kulay ninyo. O sige, kayong mga teroristang CPP, NPA. Ang problema sa inyo, hanggang propaganda lang kayo.
Alam nyo ba ako sa KM, kaya ako tinanggal dyan, sinipa. Buti na lang sinipa nila ako. Kung otherwise, siguro nagpapatay na rin ako ngayon ng kapwa Pilipino. No? Hindi naman nangyari yun. Kaya nila ako sinipa, kasi nga sabi ko, bakit ba palagi na lang kayong ibagsak, ibagsak, puro slogan ni Ring. Tatanungin mo, ano bang issue? Ibagsak, ibagsak. Ganyan-ganyan si Franz Castro. Oh, binantaan ako sa buhay. Bakit ka binantaan? Paano prueba mo? Basta binantaan ako sa buhay. Ano sasabihin niya? Threatening someone is not a joke. Actually, ginamit niya yun sa rape is not a joke. Okay? Hindi po ganun yun sa grave threats, no? Pero attorney... kinakailangan pakita mo na ikaw talaga ibinantaan na hindi naman nangyari. So, hindi po yan injustice. Kaya nga po meron tayong preliminary investigation para maiwasan yung gastos at pagod ng mga piskal na litisin ang mga kasong wala namang saysay dahil madidismiss din sa korte. At para din po sa mga nasasakdal na hindi na rin sila magastusan at mapagod na magdepensa sa isang kasong wala namang saysay. Inamin mo, kulang ang iyong complaint, kaya ikaw'y nagsupplemental, kaya wag kang umiyak-iyak ngayon na ikaw ay victim ng injustice. Attorney, pag hindi pumabor sa kanila, injustice. Pag pumabor sa kanila, dahil di ba marami ding mga decision din sa Quezon RTC, City RTC, na pumapabor sa kanila. Nandun daw yung hustisya. Nandun daw ang hustisya. Pag sila panalo, may hustisya. Pag hindi sila panalo, walang hustisya. Pero ang problema nila, puro propaganda. Pagdating naman po sa larangan ng demandahan, kinakailangan elements of the crime. Hindi po pwedeng propaganda lang. Anong propaganda dyan? Mamamatay tao si Duterte! Binantaan ako kaya dapat siya makulong. Oh, diba? Yun lang naman sinabi niya. Bakit sa tingin ko na binantaan ako? Dahil yung Duterte na yan, mamamatay tao. Oh. So ngayon, attorney, Puro lang mga slogan-slogan. dahil may desisyon na yung RTC. Hindi po desisyon ng RTC, yung ng accuser. Piskalya. Ngayon, paano na ngayon yung programang Gikan sa Masa? Para sa Masa. Paging MTRCB, paging NTC, sinabi na po ng Piskalya, walang grave threats. O paano na po yan? Babalik niyo pa ba yung period na sinuspend niyo kami? So sa Mabuti na lang, konti lang nanonood sa Free TV at lahat sila ay nasa magandang YouTube basihan at din yan, Facebook attorney, at diba? sa cable. Talaga po, na dapat yung mga kaso ngayon na nakabinbin tungkol doon sa prangkisa ng SMNI, dapat banggitin na nagkaroon na ng desisyon ang Piskalya na siyang kompetent na opisyal para magsampa ng kasong kriminal na wala pong probable cause para sa grave threats dun sa broadcast ng Gikan sa Masa. At dahil dyan, talaga naman pong totoong sinasabi ni FPRRD na sinupil ang kanyang kalayaan ng malayang pananalita. kahit pa mag-motion of reconsideration pa itong kampo ni Franz Castro. Napakaganda kasi nung desisyon ng piskal. Hindi ko alam kung paano nila babaliktarin yan. Pero attorney, nabanggit mo kanina, ito nga naging desisyon ng Piskalya. Yung pati rin sa sa Kamara isa din yan sa mga ibinase nila. Yes. Well, ayan na po. Na reason. Parang 14 pages po yan of reason kung bakit wala talaga nalabag na batas doon sa mga binanggit ni FPRRD. Kwentuhang kutsero naman kasi yun. Chismisan yun sa panig ng dalawang, marites sa panig ng dalawang matalik na makaibigan kung ano nangyari doon sa usapin nila ng kanyang anak. At talaga naman pong newsworthy yan dahil bihira naman mag-usap yung dalawang mag-ama. Pero attorney, In a rare moment na nag-usap sila. Natural, curious kami. Ano usapan ninyo? Sure nga, tama. Diba? Attorney, tingin mo, kasi laging ipinoproject nitong si Congresswoman Franz Castro na nagdulot ng takot sa matagal na panahon, kahit nga yung militar, kahit na yung nasa defense sector, alam na alam nila itong mga lining, itong mga nasa CPP, NPA, NDF, mismo si Joma, isang red tagger. Dahil siya mismo yung nagbanggit na itong mga grupo na ito, talagang konektado ito sa amin. Tingin mo, ipapaniwala pa nila sa tao na sila ay takot or natatakot sa mga pronouncement na ito gaya ni Pangulong Duterte na wala na nga siya sa posisyon nung Pangulo siya. Marami din siya, ngayon lang siya natakot. Well, unang-una, hindi po terorista ang FPRRD. Kayo pong CPP-NPA ang terorista. Sang-ayon sa batas ng Pilipinas, sang-ayon sa batas ng Estados Unidos, sa batas ng European Union. Terorista. Kayo po ay
pagkakalat ng takot sa isipan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtatarget ng mga sibilyan, pagre-recruit ng kabataan at mga katutubo bilang mandirigma, paggamit ng landmine sa pinagbabawal ng Ottawa Convention na linabi po ni Princess Diana, o pagkukuha ng mga revolutionary taxes, pagtarget sa pagpatay sa mga kapwa mahirap na mga Pilipino. Yan po ang dahilan kung bakit kayo po ay nagkakalat ng lagim ng takot sa isipan ng publiko. At kaya kayo binansagan na terorista. Kayo po talaga ang nagkakalat ng takot sa isipan ng mga mamamayan. At hindi po ang isang FPRRD na wala na sa kapangyarihan na nakabasto na. Oo. Dapat ngang gayahin na nila, attorney. Magbasto na rin sila. Hindi. Gayahin nila si PR na kundi The latest fashion. Duterte fashion, nakabaston. O naman, magbasto na tayo lahat dito, ha? Alam niyo naman po, cult following itong si Jade. Alam niyo naman, punta na tayo dito sa cult following. Na-miss ko na yan, ha? Masyado naman tayong heavy. So, tumawag po kayo kung sa tingin niyo ang latest K-pop phenomena ay si Jade. Malayo, attorney. Sayawan mo na lang. Sayawan na lang natin. Bakit? Sasayaw ko talaga. Okay. Music, sasayawan daw ni Jade for your morning entertainment. Ganito lang. Ayun. Ganyan ka lang. Gigiling-giling ka lang. Sige. Gigiling-giling. Wow! Bagay na bagay. Uy, manager mo ako. Siyempre, ikaw yun. Pero 40% ang aking komisyon. Wag 30% lamang. Dahil ako yung na-discover din sa'yo. 40% attorney, parang ganyan din. Huwag ka naman manhimik dyan. Bibigyan kita ng 5%. Okay? Tahimik ka na lang dyan. Anyways, attorney, itong ating namang prangkisa, suspension natin dito sa mula sa NTC ay, kung hindi ako nagkakamali, by January 19, no? Ay muli tayong sasaere dito nga sa ating mga programa sa SMNI. Well, abangan niyo po yan dahil marami rin kami mga pagbabago dahil pinagsamantala namin yung suspension para pagbutihin pa ang aming programming at ang aming mga programa. No? Nang sa ganon, mas maraming manunood at mas magiging masaya kayo sa aming mga binibigay. May napansin yung programa. ating mga kababayan, attorney. Bakit daw parang hindi tayo apektado? Parang masaya pa tayo, parang gano'n na tuloy-tuloy ang ating... Ano gagawin natin? Iyak tayo, hello. Oo. Alam naman natin, ang loyal followers natin nasa internet, no? Yes. Sa totoo lang, paano naman halos lahat ng magpunta ko sa Japan, halos lahat ng mga OFW nanonood sa atin. Hindi naman yan dahil sa Free TV ng Pilipinas, dahil sa NTC. Yan naman po dahil sa YouTube. Di ba? So, sa akin naman po ay, at least, naging bahagi ang SMNI para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na angyo ni Speaker at ng Kamara de Representante sa mga panahon ngayon. At least alam nila kung sino nagsupil ng mga demokratikong mga kalayaan. At yan po ay hindi makakalimutan ng taong bayan. Nakaukit na po yan sa kasaysayan kung sino ang mga naging kalaban ng kalayaan. Kahit patuloy tayong ginigipit, attorney, ay hindi tayo masusupil sa paglalahad ng katotohanan. At masaya pa rin tayo, patuloy na binibenta si Jade Calabroso. Easy. Attorney, may basahin lang ako na attorney. komento dito. Ang sabi niya dito, hindi na yan takot, Admar, dahil hindi nga tinatabla ng kahihiyan. In other words, Magnum walang TV. hiya daw. Yan na naman, buti na lang, wala na tayo sa ere, hindi na tayo masesensor. Binabasa lang naman natin. Komento. Binabasa. Pulos ng bayan Yung to eh. ibang ang kasama natin, nagtanong lang, ikaw talaga. Easy. Hindi po abogado, tama ba? Hindi abogado si Congresswoman Castro. Hindi po, kaya nga Ayan. feeling niya injustice siya. Paano kaya mga ginagawa ng CPP-NPA? Yung kaya ay makatarungan kapag sila ay nagpilit sa isang kabataan na humawak ng baril at labanan at sapilitan sa paggamit ng puwersa na buwagin ng gobyerno ng Pilipinas. Makatarungan kaya yun?